family, Orbita family, Carlos family, Anacol family, Royal family, and Joel Raparoso. Para sa kaanawang nagdala ng oportunidad and best oportunidad. Para sa agaran ng kami, Pinarelli Boy Magnoto, Resista de Lara, Emma Carlos, Joan Carlos, Marnelli Avinida, Maria Cristina Fanacon, Alfredo Tangado, Licia Cabato Carlos, Eduardo Cabanas, Efren Cabanas, at si Edna Lumon. Para sa espesyal na eleksyon, nina Christine Bacolod Danyang, Alilio Bacolod, Monica P. Herrera, Fernando Suduran Jr., Richard Olyama, at Alangaliman. Para sa kaduluwa, nina Rodolfo P. Pangkira, Geronimo F. Feliz Gatti, Siriaco at Celestino Mangkira, Elena and Benedicto Gatti, Felicidad Mangkira, Aurora Gonzalez, Lea Miranda and Vincent Pimentel, Virgilio Pihar, Delphine Pinampay, Eric Cado, Ricardo Cola, Emma Aurora, Yolina and Rogelio Villar, Cesar Antonio Ortega, Rosalie Ortega, Ardelio Andero, Carlos Torres Jr. and Sr., Alma E. Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Rino Calistado, Edmar Padiama, Amado and Leonardo Padiama, Manuel and Luis Padiama, Ricardo Agapito, Fenta Capi, Innocentes Capi, Ronald Capi, Luisa Capi, Mateo Capi, Remedio Bolahan, Lovichu Bolahan, Mandi and Son Capi, Alberto Capi, Manuel and Adriano Aragon, Diosdado Aragon, Justin Amoranto, Santero Amoranto, Paul Wayne Olianeda, Liga Olianeda, Lorna Olianeda, Filomena Olianeda, Nilda Darlene Nani, Raul Lumon, Hilario Lumon, at si Sofina Lumon. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Inugunita din natin ngayon ang pontifical word of St. Peter the Apostle. Magsitayo po lahat para sa pagsisimula ng banal na listahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapatid. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo na inayahan tayo ni Jesus sa araw na ito na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga nabubuot sa inyo. Ito ang ginawa ni David sa unang pagbasa ng mapasyasyang huwag saktan si Saul. Magagawa rin natin ito kung tutularan natin ang pangalawang Adan na nagagaling sa langit, si Jesus, na tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po nga natin ang ating managawang pagkakasala. Tayo lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ilang ulit nang nagkaroon ng pagkakataon si David na kasahan ang buhay ni Saul. Ngunit hindi niya ito ginawa sapagkat itulad ni Saul, walang balak ng sama si David at hindi siya ito sa kapangyarihan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 pilingkawan na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan,
lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarap sa gawing lunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatalakan mo na siya ng sibat. Kapag nasaksak kung minsan iyan, hindi na kakailanganin ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hiniran ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa unan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nabisin, pagkat pinahinding sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulo, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa niyong tapuhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hiniran ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa nuntunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan ng banal, purihin mo sa pina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat ng kasalanan, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpala ako sa pag-ibig niya habang. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay panayan, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganon siya nakahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Si Jesus ang bago at makalaan na Adan na tinutukoy ni San Pablo. Bagaman tayo tulad ng Adan na mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawangis ni Jesus, ang kaganapan ng pagiging tao. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok, mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panglangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Bawat utos sa aming Kristo, makikinig sana kayo, patuloy ang pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga nabubuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusupa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinapal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong kalaban, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pa nagtimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang nagtimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga tao inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang nagtimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Pagpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kagayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahakamig kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong kumatol at hindi kayo mahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi mo mga kapatid. Patuloy niyo yung katabi ng isang magandang gabi. Kung mapapansin po natin, bakit na po ba ang third week ay kukunti ang magsimba? Hindi katulad sa first week, punong-puno, yung iba na kayo, second week, marami-rami, bakit kaya? Ano na ubusan na ng pera, ibibigay sa simbahan? Nahihiya na wala may nalagay sa gusto? Or let's say,
ibigay. Huwag ninyong isipin yung ibibigay ninyo sa simbahan. Ang isipin ninyo kung ano ang inyong makukuha dito sa misa. Kung anong grasya na inyong matatanggap mula sa banal na Eucharistia. Okay? Hindi kayo mawawalan kung magtabi kayo para sa Diyos. Sinasabi na ito, siksik, liglig, umaangaw ang ibigay ng pabalik sa inyo. Okay? Sabihan ninyo yung katabi na nakaranas ka na ba na nakasaktan ka? Anong ginagawa ko sa tao na nagpapasakit sa iyo? Ano ang ginagawa natin sa mga tao sakit ang mga sakit at hirap natin? Ano ang ginagawa ko sa mahal mo na may ako na kayo sa kung ako nagsasama pero meron na siya iba? Ano ang ginagawa ko sa boyfriend mo na matagal na kayo nagsasama, magpapakasal na, pero nahulog siya sa best friend mo? Okay sana kung babae, pero best friend mong lalaki. Siguro mga kapatid, ang sakit. Mapapakanta siguro ng kanta nito. Love hurts, love scars, love wounds, and marks in the heart, not tough or strong enough to take a lot of pain. In heart not tough or strong enough To take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, cumulus cloud, dark cloud, holds a lot of rain. bumuhos talaga yung tubig na nagagaling kasi mabigat na sa loob ng isang puso na sinaktan ka. Siguro, sinaktan ka sa sampalin mo talaga. Hindi mo sasabi sa paling mo kabilang pisngi ko. Siguro, sa sobrang galit mo, ipabarang mo sa Bisaya. Ipapakula mo. Masabi na, dito. Huwag ganun na. Okay. Dahil sa sobrang sakit, sobrang hirap, na naranasan mo. No? Yun ang tinatawag na pangurabisko. Lex talionis law. Retaliation law. Eye for an eye, teeth for a teeth. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung ano ang iyong inutang, hindi mo masasabing bayaran mo. Tama na naman, bayaran mo talaga. Ay siya rin kabayaran. Ano ang sinabi dito mo na bayaran mo utang eh? Ha? Kung sasampalin ka sa kabilang pisngi din, magpasampal ka. Tapos magpautang ka. Huwag ka magpautang kasi silipin mo yung mga nakakabayad sa iyo. Kundi yung mga hindi nakakabayad sa iyo. Hirap na. Hirap. You know, hirap. Makakaya ba? Makakaya ba? Kakayanin. Kakayanin. Kaya hirap magmahal talaga. Pero hindi. Kaya mapapatanong ka na lang kung paano magmahal. Paano ba magmahal? Palagi ba nasasaktan? Paano ba magmahal? Kailangan ba nasasaktan? Paano natin ito maintindihan mga kapatid? Sa ikalawang pagbasa, kung napapakinggan ninyo ang ikalawang pagbasa ni San Pablo sa mga taga-Korinto. The first Genesis is a perfect creation. There is no sin. Heavenly Eden. Perfect. Walang kasalanan. But the second Genesis, the law of Torah, no?
Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, and Deuteronomy. You have your 5 books. Torah. The first Genesis is the beginning, the story of creation. The second creation is doon na pumapasok ang kasalanan. No? Ang unang creation is perfect. Adam is perfect. New sin. The second creation is not perfect. There is a sin. The Saint Paul, he follow what is perfect. Matalino siya. Sinusunod niya ang batas ni Moises. Kailangan sundin ito. Saan siya? Figure. Doon sa mga nasa itaas. Doon sa mga taga-Roma. Doon sa mga leaders na kung saan sinusunod ang batas ni Moises. Ano ginagawa ni Saint Paul? Siya yung nagpasa ng batas na kung saan tutugisin ang mga sumusunod ni Kristo. Yung first Christian. Pinagpapatay. Sino mo lang santo? Santo Esteban. Yun ang una. Nandoon pa siya. Binato hanggang mamatay. Pero, noong na-meet niya ang ating Panginoong Jesucristo, Paul, why have you persecuted me? Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo ako kinalaban? He met the new Adam. The new Adam. Because the first Genesis and the second Genesis in the field of Alexandria, now, Paul met the new Adam, which is Jesus Christ, na ating Panginoong Jesucristo, na ang Diyos ay hindi nandoon sa taas lamang, but nasa mga tao na kanyang pinipersecute, na siya ang sanhi ng kamatayan ng mga inosente. Kaya, he reversed the philosophy of Alexandria. Kaya nga sinasabi na ang unang Adan ay hindi na yun naging una. Yung unang Adan ay yung gawa ng lupa na kung saan hiningahan. Yung unang Adan, which is the perfect creation, which is God, and the second Adam, which is the sinner, which is binugahan ng hangin, nagkaroon ng buhay. Nakita niya sa mga tao na nandoon ang Diyos. Hirap na hirap yung mga tao. Kaya, binaligtad niya yung filosofiya. The first Adam is, ito sinasabi, ay yung pangalawa ang nagiging una. At ang una ang nagiging pangalawa. Kaya, new Adam, Jesus Christ, is the ancestors of the new humanity. The new humanity, yung mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, na nagiging disipulo, hindi na sila nagiging pagano. Naniniwala sila sa mga tinuturo ni Kristo. And the old Adam ay yung natili makasalanan. Yung mga natili na kung saan made of dust, an earthly Adam. And the second Adam ay yun yung bumalik sa itaas, na mula sa itaas, nakipanayam sa atin, nakisalamuha sa atin, at nakikita ni Paul yun doon sa mga mahirap na may sakit, ng mga tinutugis niya na walang mga kasalanan, inosente. Yun po ang nakikita niya, which is the second Adam, is the coming from above. Okay? Basic na kailangan nating maintindihan. Dahil the new humanity follows the new Adam, and the old humanity follows the old Adam, old ancestor. Which is, mga kapatid, this is the golden rule, mga kapatid. Hindi ibig para sabihin na kapag sampalin ang kabilang tainga mo, ay papasampal rin ang kabilang. Nagtuturo lamang ang ating Panginoong Jesucristo ng bagong turo. Hindi yung nextaliones. Hindi po yung retaliation. Yung Hammurabi's Code. Kapag sinampal na, sampalin mo rin. Ano po nangyayari sa mundo natin? Hira, kabilaan. Palakihan ng mga ngisay. Palakihan ng mga nasisira. No? Tayo sa buhay natin.
Sino ang sinusundan mo? Ang lumang Adan o ang bagong Adan? Kung lumang Adan, nandun ba yung gabi? Nandun ba yung sila? Nandun ba yung pakihimagsik? Kaya kung mapapansin po ninyo, nagtatalo dahil the new Adam and the old Adam nasa katapuhan ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay tayo. Pero sa bawat isa natin, katapuhan ng sangkatauhan. The new Adam and the old Adam is in us. Kaya naglalaban po ang ating sarili. Sasaktan ko ba ito o hindi? Nahihirapan ka. Sino ang mananalo sa'yo? New Adam, which is Christ, or the old Adam, which is the earthly Adam that full of sin? Sino ngayon ang bubuhayin mo sa iyong pagkatao? Kaya si Jesus na ipinapakita ni St. Paul na kanya ito yung bagong Adam na sinusundan natin. Hindi na niya sinaktan, hindi na niya pinapersecute, hindi na siya tumutulong. Binigyan niya ng hustisya ang batas, kung ano ang batas. Batas is not a legal, but the substance of the law. And the law is love. Doon niya binubuhay. Dahil ang mismo na ating Panginoon sa Kristo, 1 verse 50. Hirap na. Hirap sumunod ng bagong Adan. Kaya sa unang pagbasa, sinasabi doon, na sinasabi na siya na pwede ko lang patayin ito pwede ko lang patayin ito kalaban mo ito nabi. Pero sabi na rin, wow, siya ay hinilang ng Diyos. Huwag mong saktan ang hinilang ng Diyos. Pakulong mo na yan. Nakagawa kasi ng kasalanan yan. Dapat ka makaganti. Sino ang magsasalita niya? All day lang. Kaya nga, hirap mo. Ang hirap gumawa ng mabuti. Ang hirap buhayin ng ating Panginoon Diyos. Kung ating sasaktan, then we follow the old Adam. We become the old Paul that we are persecuting. Kaya, ito mga kapatid, ay bagong turo na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo upang maintindihan natin kung ano po yun ating gagawin. Dahil mga kapatid, ang pakikiganti ay nagbubunga ng walang hanggang away. At ang walang hanggang away ay walang hanggang sakit, walang hanggang katapusan, walang pagpapatawad. Kaya sabi ni Martin Luther Jr., hate cannot drive hate. What can drive hate? Is love. Only love can drive hate. Kaya sabi ng kanta na, only love can hurt like this. Masasaktan ka naman talaga kapag nagmahal ka, tapos gumawa ka ng mabuti. Bakit? Lulabanan mo yung sarili mo. Something new. Hindi basta-basta ang Evangelyo. Pero baka gawin natin, ano natin pala? Langit. Hindi lupa. Siksik, liglig, umahambang. Tayong lahat gusto ng langit. Gusto natin, susundin natin ang turo ng Evangelyo. Amen. Mag-pray po natin. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos ang Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dahil ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay. Nanawag sa kinaroonan ng mga imam, ng
umaakyat sa langit, nalulutong sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magkukulang pa rin ito at uupo sa buhay at kamatayan ng tao. Sumasampalataya ng Diyos sa Diyos si Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Dumulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Ang ating tutulaw sa bawat kaibigan at panalangin, mawaing Diyos, tingin mo kami. Maawain Diyos, tingin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawain Diyos, tingin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilaw ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawain Diyos, tingin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawain Diyos, tingin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawain Diyos, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawain Diyos, tingin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka namin kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkakapag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling pagkukulang. Maalangin kayo mga kapatid upang mapaghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Napagpagawa ng Panginoon itong pangalan sa inyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa aming kapinabangan at sa suong sa bayanan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, inihiling namin naway magpakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinanyan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at sa salamat. Ama naming makapangyarihan, tunay lang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't minabuti niyang siya'y pinanganak ng dirihing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat.
Sa labing ng ibinkamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang lusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagbuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay ng ibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung nirapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo na aming obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa silang muling bumubuhay, ready ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo ngayon sa kanyang piging. Panginoon, hindi lang kaparapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
kayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsakip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa parish announcement. Thank you for your patience and cooperation for our ongoing co-cathedral resolution. Anyone who wishes to support the resolution are free to contribute in the office and claim the receipt. God bless your generosity. Due to the celebration of ongoing National and Liberation Days on February 25th and 26th, Tuesday and Wednesday, Masses will be only in the morning. The parish office will be closed on both days, and church compound will close at exactly 12 noon. All programs are expected to end before this time. Ash Monday and Ash Wednesday programs are in the courtyard and website. The marriage preparation course in English will be on Friday, 7th and 14th March from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall. For more details and online registration, please visit the Abona website. Those who have old blessed palms, kindly bring them to the church and place them in the big box near the parish office. Those who want free library literature books, please contact Miss Marina on 96774733 or the parish office. The Lenten retreat in English to be conducted by Father Agustin Bandoran, BC, for all 4 parishes in Kuwait will be held in the co-cathedral on March 10 to 13, Monday to Thursday from 6:15 p.m. to 10 p.m. There will also be a live telecast. The church premises will be used only for this purpose and no other activities will be permitted. This year has been declared as the Jubilee year with the theme Pilgrim of Hope. In Kuwait, there are 2 churches where the plenary mass can be performed: Our Lady of Arabia Parish and the Holy Family Co-Cathedral. Once tasks have been completed, you may have your pilgrim passport stamped at the parish office. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral, Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait or PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa walang sawang suporta lalo na po sa naging gawa natin sa simbahan. Ang bawat tulong po sa inyo ay malaking halaga para mailis na po natin ating simbahan. Walang iba po tayo pagsalamatan po ng ating Panginoong Diyos sa nagbibigay sa atin ng biyaya. Palakpakan natin ang Diyos. Magsigayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang kakapalan ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo, ang buong pamilya ninyo, ang komunidad na ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at
at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, umayaw tayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Wala mo doon? Wala.